Oras sa buong Pinas, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. In-interview kanina ng amin pong si Boy Gonzales, ang isang nagtitinda ng bigas sa Quinta Market. Ngayon po ang unang araw ng executive order visa ng EO39. 41 pesos kada kilo ang regular milled, 45 pesos naman ang kilo ng well milled. Sabi po nung in-interview ni Boy G namin na vendor, isang sako lang ng well milled ang kaya niyang itinda, ang maititinda niya sa maghapong ito. Si Edwin Duque, DZRH reporter din po, may kinausap sa palengke dyan sa Kamanaba. Ganon din, limitado rin ang regular milled at well milled na bigas na pwede nilang itinda. Sigurado ko, marami pang ibang yung mga iba pang reporter ng DZRH, ganyan din ang matitisod na sitwasyon sa mga palengke ngayong unang araw ng EO39. Damdaming Bayan. Ang tanong sa Damdaming Bayan, ikaw na mahal naming listener at viewer, pabor ka ba na ayudahan ng pamahalaan ang mga nagtitinda ng bigas? Damdaming Bayan. Magandang umaga po Pilipinas. Welcome sa Damdaming Bayan ngayong Tuesday, September 5, 2023. Unang araw ng EO39. Kaya po naglilibot, nag-iikot. Nangungumusta ng mga nagtitinda ng bigas sa mga DZRH reporters. Para maihatid po sa inyo yung sitwasyon sa mga pamilihan, sa mga palengke. Kung hindi number one na pangunahing pangangailangan ng bigas sa mga Pilipino, hindi ko na alam kung ano pa yung mas number one kesa sa bigas. Good morning po, minus Lakay Mayor Deo Macalma. Dito sa Damdaming Bayan, Reggie Espiritu po ang inyong pagtsagaan muna. Good morning, magandang umaga. Meron tayong makakausap dyan tungkol sa bigas. Meron din tayong susubukang kausapin tungkol sa pagtaas naman ng presyo ng mga petrolyo. Baka sa mga susunod na Damdaming Bayan, yan naman na itanong natin. Kung gusto mo bang i-price limit na rin, i-price ceiling na rin ang mga petroleum products. Pero hindi muna yan. Nasa bigas po muna tayo. Unang araw ng EO39. Mamasyal tayo sa Agora Market. Andiyan si RH5, Bal Gonzales. Yung tanong po yung tanong po ng Damdaming Bayan, mag-react po kayo doon, magbigay po kayo ng opinion. Ano laman ang inyong isip? Ano laman ang inyong puso? Paki-share sa DZRH social media platform. Very welcome po yan. RH5, Bal Gonzales, ano sitwasyon dyan sa Agora Market, Bal? Reggie, ilang minuto pa lamang nakakarating dito yung iba't ibang mga opisyal ng ilang ahensya ng gobyerno para magsagawa ng inspeksyon dito sa Agora Market sa presyo ng bigas dito sa Agora Market sa lungsod ng San Juan. Pinangungunahan nitong si Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban itong inspection na ito. Kasama ang local government unit sa pamumuno nitong si Mayor Francis Zamora ng San Juan at maging ang Metropolitan Manila Development Authority, kasama itong si Chairman Artes ng MMDA at nagsasagawa ng inspection. So far, ang inabutan dito, meron bibiling 41, may nabibiling 45, pero yung mga magagandang klase, usually, yun pa rin ang makikita rito.
sa Agora Market. Yung mga nakausap ni Boy and Edwin, limitado yung maibebentang well milled at yung isa nga walang regular milled dyan, Bal? Dito, alamin natin. Lalapitan ko lang si Undersecretary Domingo Panganiban. Sa DCRH, like po tayo, Yusek, with the Regis Spirito. Kumusta po yung presyo dito sa nakita ho ninyo dito sa Agora Market, Yusek? Okay, at saka 45 ang aming niya tinitin ng presyo. Siya. Kapatindaan na nakita namin. So, please, my spokesperson at the Department of Agriculture. We will talk to you about it. Okay, sige. So, ang tagapagsalita na niya, Attorney Asi, siya po yung kakausapin niyo, Jack. Ang tagapagsalita, ano kayo tagapagsalita ng Department of Agriculture? Opo. Anong pangalan po, ma'am? Attorney Wian Ang. Kasama po natin si Regis Spirito dito sa DCRH, sa Daming Bayan. Basta po yung nakita ko nino? Anong inabutan natin? So far, nagko-comply naman po mga retailers natin. Meron naman po talaga nagbibenta ng 45 at 41 na regular milled sa well-milled rice. So, susunod, kasama po natin Secretary Abalos sa susunod na pagrota natin. Liwanagin ho natin, Attorney. Dapat hindi lang mawawala pero mayroon pa rin yung mga matataas ang presyo. Hindi naman po natin pinaprevent sila magbenta ng ibang klaseng bigas po, sir. Pero wag lang mawawala yung 41. So, maraming salamat. Medyo nagbebegop itong mga... Ilang sako? Isang sako lang. Mga official dito. Ang sabi sa akin ng media officer nila, si Secretary Abalos daw muna. Kaya, yun yung... nandito pa rin, Reggie, yung... Baka naman kararating lang kasi, Mal. Medyo bulag pa. First time kong makita yung nakausap natin, si Yusek Domingo Panganiban, pinasa niya dun, sabi niya dun sa kanilang spokesperson. Yung spokesperson naman, ipapasa ka rin dun sa iba. Pero may mga pahayag dito. Mas marami yung mahalang presyo, Reggie, kumpara dun sa 41, 45. Although hindi nawawala yun. Saka tanong, yung 41, 45, gaano karami? Kasi yan ang bibilin yan ang magiging mabili. Hindi gaanong karami, Reggie. Hindi yung malang presyo, yun yung hilera, yun yung marami. Siguro, Reggie, pasok lang natin ito, nagsasalita sila, Yusek Panganiban, dito sa ambush interview ng media dito sa lugar, pakinggan natin. Okay. Lapit mo, Bal, please. Okay. Si Mayor. Nagkakagit-gitan lamang dito kay Mayor, San Juan City Mayor na lang siguro. Ito pakinggan natin. At kami po ay binigyan ng direktiba na ipatupad nga po ang EO 39 starting September 5 ngayong araw. At nakasaad po sa EO na yon na ang regular milled rice ay dapat 41 pesos per kilo at ang well-milled rice naman po ay 45 pesos per kilo. Kaya agad-agad po natin kinausap ang ating market master at ganoon din po ang ating mga retailers upang siguraduhin na sa araw na ito tama po ang presyo ng bigas sa Agora Public Market. Kaya ito kinausap po namin sila at pinaliwanag po namin na ang Pangulo ay mayroong executive order patungkol dito. At as you will see today, lahat naman po ay compliant. Sinigurado po natin yan sapagkat naintindihan po natin ang pangangailangan ng consumer na makabili ng bigas sa mababang presyo. In fact, yung tamang presyo na nakasaad po sa executive order ng ating Pangulo. Meron po tayong Local Price Control Coordinating Council na ating binuo sa pamamagitan ng isang ordinansa. At ang ordinansang ito ang ating gagamitin upang siguraduhin na ang lahat po ng retailers ng bigas dito sa San Juan ay susunod sa presyo. Ang first violation po niyan ay 2,000 pesos, ang second violation ay 3,000 pesos, at ang third violation po ay 5,000 pesos, pati po ang pag-revoke ng permit. Hindi lamang yan patungkol po sa bigas, ngunit sa lahat po ng lumalabag sa SRP o suggested retail price po ng mga bilihin.
Yung national laws naman natin are also in effect. No? So meron tayong local ordinance, meron din po tayong national laws. Kaya nga ako'y nananawagan sa lahat, no, na sundin po natin ang presyo na nakasaad po sa executive order ng ating Pangulong Marcos. At bilang mayor po at bilang Pangulo ng Metro Manila Council, we will coordinate with all the mayors in Metro Manila to ensure that the pricing of rice across the National Capital Region is followed based on the executive order of President Marcos. Mayor, ano naman po, Mayor, matitiyak yung kasapatan ng supply dahil yung 40-45 yung hinahanap po ng ating mga kababayan? Ang Department of Agriculture po at DTI nandito, kasama natin sila. At for me, no, yung mga katanungan natin about supply and pricing is best geared towards the Department of Agriculture. But we were given information that starting end of the month, no, ay magsisimula na po ang ani. Ibig sabihin, temporary lamang ang price control na ito sapagkat pagdating po ng katapusan ng buwan hanggang sa susunod na buwan, magsisimula na po ang ani ng bigas. Kaya magbabago na naman po ang supply natin sa bansa. So, of course, the supply always affects the price. Okay. Val? Yes, yes, Reggie. Okay yan, malinaw yan. Balikan ka namin dyan, ha? Yes, Reggie. Ano ka muna? Kuha detalye. Gapang detalye. Come again, Reggie. Balikan ka namin dyan. Habulin namin bago kayo matapos dyan, ha? Okay, so yun yung sitwasyon dito. Ang binabanggit ditong si Mayor Zamora, ang magmo-monitor daw dun sa compliance ng mga retailers dito sa palengking kanyang nasasakupan at maging ng iba pang mga LGUs ay yung local price monitoring board. Ibig sabihin, yung local government units, pero pagdating na dun sa stocks, ang Department of Agriculture na, dito lang sa harapan ko, Reggie, mas marami yung mga matatalang presyo kumpara dun sa 41 at 45 pesos na presyo datay sa nakasaad sa Executive Order number 39. Mula rito sa Agora Market dito sa San Juan. Val Gonzales, back to you, Reggie. Damdaming Bayan. Ang tanong ng Damdaming Bayan sa araw po na ito ng Martes, 5 ng Setyembre 2023. Pabor ka ba na bigyan ng pamahalaan ng ayuda ang mga retailers ng bigas? Damdaming Bayan. Ayuda, yung isa sa mga salitang doon. Nasa linya po si Secretary Rex Gatchalian, Department of Social Welfare and Development. Tanong natin tungkol sa ayuda. Good morning, Secretary Rex Gatchalian. Welcome po sa DZRH sa Damdaming Bayan, si Reggie Espiritu. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Ito hubang ayuda sa mga nagtitinda ng bigas ay kasado na? Nakalatag na? Isa-isain natin para maganda yung talakayan natin. Una, ang bibigyan natin yung mga maliliit na mga rice retailers. Hindi lahat ng retailers, kundi yung maliliit. Okay, klaro yan. Ang unang gumagawa ngayon ng listahan, hindi DSWD, kundi DTI at DA, Department of Agriculture, sila yung gagawa ng listahan kung sino ba ang maliliit. Ano ang ibig sabihin na maliliit na rice retailer. Pangalawa, paano makaka-access? May mga pinag-usapan kami katulad ng proof of purchase. Kailan ipakita ng mga maliliit na mga negosyante na yon na rice retailers na bumili sila sa mataas na halaga. Kasi baka naman sabihin nila, kasama ako dapat, pero yung pala yung bigas nila, hindi naman ganoon yung binili nila yung mataas. Diba? So, proof of purchase. So, yan, sa side yan ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Ngayon, kung tinatanong mo ako kung nakakasana, ang DSWD, pag-utusan tayo ng Pangulo na kailangan sa mabilis na panahon, matulungan na natin itong mga maliliit na rice retailers na maapektuhan itong price cap. So, inaantay na lang natin yung listahan mula sa DTI at sa DA para kaagad makapag-payout na tayo. Pag nakuha na namin yung listahan na yon, agad-agad magagawa na natin tong tulong pinansyal para sa ating mga maapektuhan na rice retailers. Ang bisa po ng EO ay buong Pilipinas. So, ibig sabihin, maliliit na mga nagtitinda ng bigas sa buong Pilipinas ang aayudahan. Tama, yun ang napag-usapan namin kahapon ng Pangulo bago siya umalis. Sabi niya dapat lahat ng maliliit na mga rice retailers na maapektuhan sa buong bansa mabigyan ng tulong pinansyal. Lalagay ko lang sa konteksto, yung gagamitin nating programa, yung Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Itong programa na to, matagal na itong programa, hindi ito nilikha para lamang dito, kundi mainstay na programa yan ng aming departamento. Kung saan
maximum na amount 15,000 kada negosyante na maliliit. Ngayon, ginamit ito nung nagsara yung Boracay, nung nagkaroon ng COVID lockdown, pati na rin yung Marawi Siege. Ginamit ito para matulungan, maayudahan yung mga maliliit mga negosyante na naapektuhan dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, katulad ng mga nabanggit ko. So ngayon, gagamitin natin sila ulit para hindi mabura yung kanilang kapital kasi namuhunan na sila eh. Yun ang concern ng ating Pangulo. Yung ginastos nila, yung magiging lugi nila dahil sa price cap na to, mapalitan para mapangalagaan natin ang kapakanan ng ating mga micro, small and medium enterprises. Gaano kaya kabilis gagawin yan? Napakabusisi po niyan. Bawat isang maliit na nagtitinda, uusisain yung mga resibo. Parang nakakalula yung trabahong yan. Nasa ano yan? Hindi na sa amin yan, kundi na sa Department of Agriculture and Department of Trade and Industry. Pero, kausap ko sa kagabi yung DTI at ready sila, ginagawa na nila. Meron na silang pauna na listahan, bine-verify lang talaga nila. Pero ang assurance namin sa inyo, dahil inatasan kami ng Pangulo, lahat kami, all of government approach to para mapangalagaan, hindi lang yung mga mamimili dahil sa price cap, kundi mapapangalagaan yung kapakanan na maliliit nating mga rice retailers na maapektuhan. Kaya ako tinatanong, Secretary, sa Quinta Market kanina, ang in-interview ng reporter namin, isang sako lang at wala siyang regular milled, ang meron lang siya well milled, yung tigpo 45 per kilo. Paano kaya yun? Ano kaya ang kondisyon doon pagka ganon? Isang sako lang ang pwede niya itinda sa maghapong ito. Well, ang mangyayari dyan, basta small, maliit ka na rice retailer, kasama ka nitong programa na basta nagsakripisyo ka. Lalong-lalo na yung maliliit. Meron tayo, ako naging mayor ako, Reggie, kaya alam ko yan sa mga palengke, yung, di ba, marami siyang tindahan, marami siyang paninda, pero maliit lang yung porsyento, yung bigas. Pero meron pa rin siyang pinuhunan doon. Gusto ng Pangulo lahat sila na maliliit na mga maapektuhan, makasama sa programa na to. What are we looking at, Secretary? Yung sa halaga, sa presyo ng ayuda? Kung magkano yung katulad na nakwento ko, pina-finalize pa ng DTI yung detalye, pero ang maximum na amount ng Sustainable Livelihood Program namin, 15,000. Yun yung nakwento ko 15. kanina. 15. So, hindi pwedeng lagpas doon? Well, kasi yun ang alituntunin ng aming programa. Pero, Reggie, gusto ko i-point out na, tandaan nyo to na ang price cap ay panandalian lamang na executive order para masigurado natin na ma-stabilize yung presyo ng bilihin, para maprotektahan yung maliliit nating mga mamimili. At tama nga, narinig ko yung interview ni Mayor Francis, sabi ng Department of Agri, nagsisimula na ang anihan, ang season ng ani. So, tatlong bagay yan. Dadami ang supply, panandalian lang to. At pangatlo, kaya nga tinawag silang small retailers, yung hawak nila na inventaryo, maliliit lamang. So, uubusin lamang nila yon at doon sa nabili na yon, yun yung magkakaroon sila ng lugi, yun ang kanila, yun ang poprotektahan at papalitan ng gobyerno. Okay, so yung direktiba ng presidente na ayudahan, binilin po yan kahapon? Binilin yan kahapon, priority number 1 niya. Maaga pa lang, nasa palasyo na kami lahat, Department of Agri, Department of Trade, Department of Social Welfare. Pinag-usapan namin kaagad bago siya umalis. At ang bilin nga niya sa akin bago siya umalis, update mo ako at siguraduhin mo na umaandar na yan sa mabilis na panahon. Kaya ako naman, kahapon ko pa kinukulit yung DTI. Amin na yung listahan para masimulan na yan. All hands on deck, kumbaga, Secretary. All hands on deck and we move fast. All of government approach, yun ang bilin ng Pangulo. Timetable, wala pa rin. Nakadepende sa DTI. Kami, the moment makuha namin yung listahan, sabi ng DTI, hopefully they can give us the list. Hopefully, by tomorrow morning, partial na list, we can already start moving. So yun, nakikinig pala na maliit na retailer ng bigas, hanapin na nila kung saan nila nalagay yung mga resibo. Siyempre, importante yun. Kasi, Reggie, hindi naman porket may nakatiwangwang na bigas doon, sasabihin mo, bahagi ka kaagad. Patunayan mo na yun ay nabili mo sa mataas na halaga. Pero, Reggie, alam mo, kasi pabalik ako sa experience ko pag mayor, meron parang yung mga hindi resibo. Madali yun, Sek, parang hindi madali gawin yun. Na bakit mawala yung resibo? Quite the contrary, Reggie, babalikan kita dahil mayor ako before. Talagang... babalikan kita, bakit dapat meron silang resibo? Kasi di ba yan yung magiging basihan mo rin ng gross sales mo. So pag nag-declare ka ng business permit mo, kasama yan sa mga supporting documents. So meron yan pag nasa loob ka ng mga market. Klaro. Marami kayong makikita dyan na ikagugulat nyo. I mean yung mga nag-uusisa ng resibo. Well, mga misteryo. Doon tayo magkakaalaman, di ba?
Pag may nakitang ganon, Secretary, anong direktiba naman sa tagapamahalaan? Ipaubaya ko na lang sa DTI yan at sa DA yung pagsagot yan. Basta kami, nakatuon kami sa pagtulong sa ating maliliit na mga rice retailers. Okay, so yung template na gagamitin nyo po sa pamimigay ng ayuda ay ginamit sa marami na, subok na, tried and tested. Subok na. Basta mabigay sa amin yung listahan, nakakasana ang DSWD. Okay. Secretary, hindi ko na po kayo gaano pakakaabalahin pa at mukhang may mga lakad pa kayo. Thank you po, Secretary, at napaka-informative. Maraming salamat, Reggie. Magandang umaga. Magandang umaga rin. More power, Secretary Rex Gatchalian, DSWD. Damdaming Bayan. Standby. Mamaya, meron pa tayo isang makakausap. Meron akong gustong kumustahin na Malu Sherwin. Yun nagsalita sa DZRH kahapon ng hapon. Eto, mas extreme to. Mas mabigat ang gagawin nito. Magsasara raw sila ng mga tindahan. Damdaming Las Piñas, Zapote, Public Market. Here we come. Damdaming Bayan. Oras, sakto yung punto. 8:30. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical with over 250 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Champion. Gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical with over 250 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Champion. Gawang peerless na Paki-message po yan. Share nyo sa amin ang laman ng inyong isip at puso. Damdamin. Pagka nabuo po yan, magiging damdamin bayan. Morning Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta na kayo? May baha ba dyan sa lugar nyo dahil sa walang tigil na ulan? Sigurado ko sa Bulacan, Pampanga, Bataan. Siguro may portions ng Kamanaba area. Baka baha pa. Ingat na lang po, listo. Dito na, ang kalahati ng programa, si Sister L. Sukat sa'yo ang coat. Aba, hindi syempre. katulad kahapon. Uso kasi ang oversized coats. Oo, pero good morning, Papa Reggie. Good morning, Luzon, Good morning. Visayas, Mindanao. Good morning, Pilipinas. Diyos marhay na aga sa Indugabos. Ngayong araw ng Martes. At kumusta po ang ating mga kababayan? Kumusta ang palengke. bigas? Oo. Mayroon pa ba tayong isasaing? Sabi ni Katunying kanina, ay ang bigas, number 1 yan sa mga pangunahing balihin. Ako naman, sinabi ko kanina, kung hindi number 1 ang bigas, hindi ko alam kung ano number 1. Kung ano number 1 na. Yan ang number 1. Ako ay nag-agree naman dahil tayo mga Pilipino talaga na mga mawala na ang ulam, wag lang ang kanin, di ba? Toyo lang nga. Toyo, asin, di ba? Mantika, maitatawid na natin ng isang meal. Saging ba? Masarap saging, masarap ang saging. Mangga, masarap din. Yung kasi parang hindi siya, gusto ko yung mango thick rice ba yung Thai. Yung mango rice. Yung Thai recipe. Masarap din yun. But anyway, sa ating mga viewers at listeners, mag-comment po kayo yung binabanggit kanina pa ni Papa Reggie. Ang inyo pong damdaming bayan ay importante sa amin at mahalaga na mapakinggan yan, lalo na ng ating gobyerno. Ano po ba, pabor po ba kayong bigyan ng pamahalaan ng ayuda ang mga retailer ng bigas? Comment po kayo sa ating live sa YouTube, DZRH News Television, sa ating Facebook page, DZRH. Yung nakausap kasi ni Boy, nagulat ako, isang sako lang daw sa maghapon. Ang pwede niya ibenta. Alam naman ng lahat na dudumugin yun. Dahil yun ang mura diba? 45 pa, wala siyang 41. First come, first serve yun. Hanggang sa maubos. Hanggang maubos. Isa lang sako lang. Pag nawalan ka, wala na. Ano hong susunod na 52 na po? 53, 54, and then 55. Hindi pero 52 tsaka 55. Yun yung layo ng diferensya nun, di ba? Malayo. Malaking bagay na yung ilang piso na yun, pamasahe na yun. Paano na yung mga sakto lang ang pera? Yun ang masakit. Damdaming Bayan. Tuloy po tayo dito sa Puntahan natin Damdamin Bayan. ang update mula sa Malacanang. Malacanang muling nilinaw na may ilang klase ng bigas na hindi saklaw ng price cap. Ito.
Ito, may exemption. Kinukwento nga ni Bal, ang mamahal ng mga iba kaysa dun sa nasa price ceiling. Alam mo ba nung Sabado, mayroon kaming nakapanayam dito sa May Guadalupe Market na ang pinakamurang bigas dyan sa May Guadalupe Market 60? ay 52 pesos. 52, ang pinakamahal ay 60 pesos. So, walang mababa sa 50. Tama yung report ni Nicole kahapon Nagiging tingi-tingi. Isa-isang kilo. Totoo. Diba? Isa-isang kasi kilo yun lang ang kaya 55, But anyway, 52. Puntahan natin itong report ni Miss Leth para mas malinawan ng ating mga kababayan. RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Mr. L. Reggie, ngayong unang araw ng implementasyon ng Executive Order No. 39, muling nilinaw ng pamahalaan na hindi lahat ng klase ng bigas ay saklaw ng price ceiling. Ayon sa Presidential Communications Office, ang ipinatutupad na regulasyon ay para lamang sa regular at well-milled rice. Sabi ng PCO, ang premium at special na mga variety ng bigas ay hindi kasama sa papatawan ng price cap. Kabilang dito ang sinandomeng, dinorado, fried jasmine, japonica at iba pa. Pero una nang sinabi ng DTI, nakasama sa kanilang babantayan ay ang mislabeling sa bigas. Ito ay ang paglalagay ng ibang pangalan sa bigas para makaiwas sa price ceiling. Mayroon pa rin daw kasing mga negosyante ang sadyang gustong mandaya, kaya posibleng lagyan ng ibang pangalan ang regular milled at well-milled rice para maibenta pa rin nila ito sa mas mataas na presyo. Para sa buong Pilipinas to. Yung biro mo yung pwede mag-apply na maliit, small scale na tindera, pwede mag-apply. Ang hirap po sisain nun. Para wala nakikinita. Pero ang sabi ng palasyo diyan ay ni Pangulong Marcos, particular na tututukan sa Metro Manila. Sabi nga niya, parang pag sa probinsya, hindi masyadong problema kasi doon inaani yung mga bigas, medyo mas mababa talaga kumpara sa Metro Manila. Pag dinala kasi dito, mahal na talaga. Maganda yung sinabi mo dahil para pag may natanong kami uli mamaya or sa mga darating na araw, maaano natin, ang didiinan pala ay National Capital Region, itong NCR. Oo, NCR. Tama nga naman. At dito rin kasi hinihinala yung hoarding, yung smuggling. Pag sa probinsya hindi masyado Leta, malaking palengke ang Quinta Market. Yung nakausap ni Boy G doon, meron mo, isang sako lang daw. Tapos wala siyang regular milled, meron lang siya well milled, yung tipo 45. Nagulat ako Sabi ko, wow, susunod nga, pero nasa kanilang terms and condition, di ba? Oo, di ba? Ayan nga. So, siyempre, lulusot at lulusot. Hindi naman natin malalaman kung totoo pa ba o nagkakaila na lang. Marami kang tanong tuloy, ano ba to? Tapos, yung napasyalan din ni Edwin, ganun din. Limitado. Nag-uusap ba kayo? Pero Reggie, kung yung pag-uusapan natin yung maliliit na retailer, talagang maliit lang ang kinikita sa bigas. Pati yung paninda, konti lang. Thank you, Let. Balik sa inyo, Reggie at Sister L. RH14, Leth Narciso mula po sa Malacanang. Damdamin. Pero ang nakatutok kay Presidente ngayon si RH52, si Edniel Parosa at mag-aabang tayo ng update mula kay Let. ASEAN Summit yan. ASEAN. Indonesia. Mga leader ng iba't ibang mga bansa ng Association of Southeast Asian Nations. Damdamin. Bayan. Poultry farm sa Nueva Ecija pinasara. Bakit? Narito ang balita ni RH25, Grace Ansano. Go, Grace! Reggie Aling, dahil nga sa sandamakha ng mga langaw na makikita sa mga ilang residente, hunsod nga ng mga langaw na piniperwisyo nga ang mga residente mula sa isang poultry farm dito sa bayan ng Peñaranda. Ito ay ipinasara at sa loob ng 45 araw. Ayon sa Municipal Sanitary Inspector na si Miem Hart Abesami, sinakitaan nila ng ilang paglabag dahil nga sa umano sa hindi paggamit ng maayos ng chemical para pamuksa sa mga dumating langaw sa kanilang poultry farm na nakakaabot na sa mga kalapit sa barangay. Nakakapermisyo at lubang mapanganib sa kalusugan ng mga residente rito. Iba't ibang diskarte ang ginagawa kain ng nakakulambo para lamang hindi makapasok ang mga langaw. Ayon naman kay Peñaranda Mayor Joey Ramos, babala ito sa mga may-ari ng poultry na nag-ooperate sa kanilang bayan. Kung hindi sila susunod at ipinatakda ng batas
na kinakailangan sumunod sila ng maayos sa operasyon sa pag-aalaga ng mga manok. Dagdag pa ni Mayor Joe Ramos na lubhang nakakabahala na ang sobrang dami ng langaw sa kanilang bayan dahil sa kapabayaan ng ilang poultry operator at nagtitipid na sa paggamit ng chemical. Kahapon, nagkaroon ng public hearing sa Sangguniang Bayan ng Peñaranda at tinatawag ang mga poultry owner. At ang bayan nga ng Peñaranda ang tinagari ang poultry capital sa Nueva Ecija na nasa 48 sa malalaking poultry farms ang makikita dito. Para sa kauna-unahang himpilan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH25, Grace Vera Sanzalo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Thank you, Grace Sanzano. Nasa linya po natin, makakausap sa Damdamin Bayan, si Ginoong Raul Montemayor, ang leader ng Federation of Free Farmers. Good morning, Mr. Montemayor. Welcome po sa Damdamin Bayan sa DZRH, Reggie and Sister L. Opo, magandang umaga po sa inyong lahat, Reggie, Sister L, at sa lahat po ng nakikinig. Unang araw po ngayon, Mr. Montemayor, ng buhay ng Executive Order 3939. Opo. 41 Opo. pesos ang regular milled, 45 per kilo ang well milled. May mga tindahan na pong pinasadahan yung mga reporters namin. Isang sako lang sa Quinta Market, merong vendor na isang sako lang daw ang ititinda niya sa maghapon. Ganon din sa ilang lugar sa Kamanaba. Ano pong masasabi niyo rito, Mr. Montemayor? Well, hindi po mahirap intindihin yan eh. In fact, the fact na nag-aalok yung gobyerno ng parang ayuda sa mga retailer, alam na nila na masyadong mababa yung sinet nila na ceiling price, no? Yung nakita kong ibang balita kanina sa Qmart, hindi na lang nagbukas yung mga tindahan ng bigas, no? Kaya yun nga po yung problema, masyadong mababa siya, nabili na ng mga retailer yung stock nila sa mahal na presyo. Mahirap din naman silang kausapin na ibenta ng palugi. Yung iba nagko-comply pero yung pangit na bigas ang ilalagay dun sa Arimar sa limitado o para lang masabing comply pagdating ng mga tiga-DTI at DA picturean okay naman pagtalikod ng mga yan wala nang bigas. Pero Mr. Montemayor, may panawagan ng mga matataas na opisyal pati si Pangulong Bongbong Marcos, sakripisyo yung word na ginagamit, magsakripisyo daw. Paano po yun? Well, lahat siguro dapat mag-ambag para ma-aksyonan itong problemang ito. Pero may hangganan din siguro yung sakripisyo dahil yung mga retailer hindi naman mayayaman tao yung mga yan, no? Binibili, may nagbabayad sila ng renta dyan sa pwesto nila, may mga tao sila, etc. At kailangan din nilang pakainin yung pamilya nila. No? So, yun ang medyo masalimuot dito dahil nahihirapan na rin yung ating mga mamamayan sa mahal na bigas. No? Pero para sa amin po, ang dapat nilang ginawa, pineg nila yung ceiling price sa level na may konting tutubuin pa yung retailer. Pero hindi natataas pa dun yung presyo. Kasi after 2 weeks or 3 weeks, darating na rin yung bagong ani. Konti na lang, oo. Kaya ang problema, imbis na huwag tumaas yung presyo ng bigas by setting a more realistic ceiling price, baka mawala pa yung bigas sa palengke. Ano po yung more realistic na presyo? Ngayon kasi 41 and 45. Yes, yung 41 ng Arimar, bibihira na rin kasi bumibili niyan at saka nagtitinda niyan. Nakita ko kanina yung pinapakitang Arimar parang durug-durug Saka may kulay, no? Pangit so po ang critical dito yung WMR dahil yun ang mas mabenta. Palagay ko yun dapat mga 48 hanggang 50. No? Yan ang mas 48 to 50 makatotohanan. Oo, parang sa 48, kunyari, nabili ng wholesaler yung stock niya at 45. Normally, magpapatong na niya ng 4 to 5 pesos Pero ilagay mo ng 3 piso na lang. So 48, hindi na siya malulugi doon.
At ang importante doon, hindi na tataas pa ng 48 yung presyo. Yun dapat pong naging objective nila. No? Kasi mahal talaga yung bigas ngayon dahil medyo manipis na yung supply. May interesting aspect po dito sa EO na ito, no? Kasi ngayon, uusisain po, susuriin ng mga tauhan ng pamahalaan yung resibo ng mga retailer. Tingin ko maraming makikitang hiwaga o misteryo po dyan. Kung paano yung takbo ng chain, yung pagkakasunod-sunod ng kalakalan. Mr. Montemayor, do you agree? Yes, tama yun. May makikita kang mga misteryo, hiwaga. Ay, marami po dyan. Maraming hiwaga. Si former secretary yan ng agriculture. Makikita po yan. Kapatid ko po yan. Ay, sorry. Napagkamalan. Patawad po. pero Juan, tama na may makikita. Walang mga resibo usually yan kasi umiiwas sila sa taxes ng BIR. Papalapasin nila, mababenta, ganyan. No? So, but matutumbok nila yan no? Dahil makikita. Mula sa retailer, wholesaler, rice miller, hanggang sa palay. Kaya naman yan. So yung dalawang yun, Mr. Montemayor, doon may makikita yung wholesale, kanyo po yung miller at saka wholesaler? Makikita po ang alin, yung kung saan nagmumula ang mahal na bilihan. Opo. Yung nagpapasa ng mahal. Opo. Although sa tingin ko ngayon, part nung pagmahal ng presyo ng bigas ay dahil nagmahal din yung palay. Kasi nga, nagkakaubusan na ng stock. Parang nag-aagawan yung mga trader dun sa palay, nabili nila ng 23 pesos yan nung April-May. No? Mataas. Yung 23 na yan, ibibenta nila yan dapat na mga 45 to 46. No? Pero nung April-May pa yun, so nagkaroon na sila ng cost of money at iba pang mga gastos. Kaya pumapatak po yan pag binibenta nila ngayon, 48 pataas. No? So, natural po yan, natural. Hindi binomba, hindi dinaya. Hindi masyadong hoarding yung problema. Ang problema natin, supply. Supply. No? Yes. At kung hoarding ang problema, yes, pwedeng makatugon yung price ceiling at saka pagre-raid. Pero kung supply ang problema, pwedeng mag-backfire yung mga ganyang mga regulasyon. Mr. Raul Montemayor, sir, ang Federation of Free Farmers, ang inyong pong grupo, may nabanggit po kayo nitong mga nakaraang araw na malaki ang magiging epekto nito lalo na po doon sa ating mga yung farm gate price po nitong lalo na po nagpatupad na nitong price cap ng bigas at yung farm gate price naman nito ay maaapektuhan lalo na nga po at 42 pesos magano ang sa tingin niyo po ano yung magiging nito may magiging implication naman po nito pagdating doon sa ating mga magsasaka doon sa mga maliliit natin yung mga kababayan natin lalo na dyan sa may area ng Nueva Ecija? Opo, actually nangyari na, no? Right after in-announce yung executive order, hindi pa nga nag-take effect. Opo. Yung presyo sa ibang lugar na tumatakbo ng 23 to 25 pesos per kilo ng palay ito, no? Palay. Opo. Bumaba na siya ng 3 pesos per kilo, no? Yung 23 naging 20 na, no? At palagay namin pag dumating na yung kasagsagan ng harvest, mga late September, October, lalo pang bababa yan dahil siyempre kukumputin ng mga trader magkano nila bibilin sa mga magsasaka yung palay para mailusot nila dyan sa 41 at saka 45 na presyo ng bigas. No? So lalabas dito yung problema ng mataas na presyo at hoarding at price manipulation. Ang bagsak niyan sa magsasaka. Wala naman silang kasalanan. Ayun, yun yung masaklap na mangyayari. At Sir Raul, yung naman po pagdating naman po doon sa itatanong na mental block ako. Na mental block ako, usapang bigas tayo, puro bigas tayo. Anong call nyo po sa sa pamahalaan? Pabor kayo pero gusto nyong i-tweak, ayusin, kalikutin. Yes. Anyway, we have only mga 2 to 3 weeks to wait
until pumasok na yung bagong harvest. At pag pumasok na yan, kusa nang bababa ang presyo, hindi na kailangan ng price ceiling, no? Ayun. So ang problema natin mula ngayon hanggang mga 3rd week of September, yan po ang baka kukunti na lang yung naiiwan na bigas. Tapos magpa-price ceiling ka, imbis na mailabas yung bigas, magsasara yung mga tindahan. Yun po ang siguro ayusin nila para magbukas uli o magsara o kaya ilimit lang ng isang sako ng WMRD. It defeats yung purpose nung gusto ng gobyerno. In fact, sir, maraming tindahan talaga nagte-threat, nagbabanta pa lang magsasara. Naman. Kaya nga magiging busy mga reporter pagka tinuluyan nilang magsara at umuwi, magbasa ng comics at uminom ng gin, storya ho yun. Biro mo nagsasara yung mga nagtitinda ng bigas. Pero sir, mayroon pong statement kahapon ng NEDA na sila po ay, according to NEDA, ililift naman po once na mag-harvest season na at magkakaroon na ng enough na supply, maglilift naman na daw po agad nitong price cap. Tama lang naman. Pero ang sinasabi natin, bago mag-normalize yung presyo, yung price cap na yan ay effective solution ba yan o hindi? Kasi yung iba nakikita ko kanina sa balita, hindi na lang sila nagbebenta ng WMR saka RMR. Puros mga premium grade na lang. At hindi natin alam, baka yung ibang dating WMR, kina-classify na lang nila ng premium grade para makaiwas. Ayun. So hindi maiwasan yan sa isang retailer. Hanap buhay nila yan. Hanap yan ng paraan para mabuhay din sila. Siyempre, iiwas sa penalty, iiwas sa huli. No? Pero yun na nga, is the price ceiling the right solution at this time? No? Mr. Montemayor, naku, maraming salamat po. At thank you so meron much pang mga linggo. Sabi nyo nga, crucial itong susunod na 3 linggo. Makikibalita po kami sa inyong kaalaman sa merkado. Thank you po. Thank you, sir. Salamat din po. Magandang umaga at mabuhay. Mr. Raul Montemayor, Federation of Free Farmers. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:55. Damdamin Bayan. Balik tayo sa Damdamin Bayan, Reggie and Sister L. Flash Report. Flash Report! Ito na yung sinasabi ni Ginoong Montemayor ng Federation of Free Farmers. Ilang rice retailer sa Maynila nagsara. RH29, Boy Gonzales, balitaan mo kami, Boy. Siyempre, hindi na nagtinda. Ang katwiran, umuwi na, Boy. May dala bang comics? Dalawang retailer to sa Trabaho Market. Pero meron pa naman nagbukas dito na mga rice retailer at meron silang 45 pesos. Mababawasan na mabibila mo ng bigas, Boy. Oo. Ang binigay lang sa kanila ay 10 kaban. Marami pa yan. Marami pa yan. Isang kaban na lang. Isang kaban na lang. Yung una mo nakausap, isang kaban lang di ba? Oo. Yung sa Quinta Market, isang kaban lang. Dito, sa Trabaho Market, isang retailer dito, kay Susan Rice retailer sa Trabaho Market, 10 kaban. Pero halos isang kaban na lang to. Yung 45 pesos na. Kanina, Reggie, may bumili. Ang akala niya, ganun pa rin ang presyo. Nagbigay, magkano manong, ano pa nga naman manong? Junior po. Junior, magkano binibigay nung bumili ng 25 kilos? 1-1. Magkano na ngayon ang presyo? 1,350 ang puhunan. Ang puhunan. Akala niya, dati pa rin, sakripisyo daw, sakripisyo. Kulang yung pera, kaya binalik na lang niya yung pera. Dito sa isang nagtitinda. So hindi nakabili, Boy? Hindi nakabili? Hindi na bumili kasi lumipat na. Sinauli na lang. Magkano lang binibigay? 1,000 lang. 1,100 lang ang binibigay. Ano binigay niyo ulit? Hindi to kaya niya. Hindi niya kaya. Tawad pala. Tumatawad. Oo, hindi na kaya. Umalis. Hindi kaya ibigay. Galit pa. Wawa naman. Galit pa si sabi ni
ni Lola eh. Nagalit na si Lola kasi ang bili niya 1,100 lang eh. Oo. Nang bumibili sa ngayon, 1,350 po na pa lang yun. Kaya dalawa itong rice retailer na nakasarado ang katwiran kasi nag-emergency raw. May emergency pero nagsarado sila yung dalawang rice retailer pero meron pa rin bukas. Kanina nakipagkwentahan kami na Reggie, yung isa sa mga kanina kausap ko si Wilson Santiago. Sa yung isa sa rice retailer, sinabi niya bakit kinuwenta niya lahat. Papaano? Paano niya may bibenta yan? Nagkamali. Kaya nga mamaya siguro mapapakinggan natin yung kanyang mensahe. Pero dito naman sa trabaho market, nagkwentahan na kami. Meron sila rito 45 yun. Pero pero ang klase 45 kilo yung red meat rice nila. At anong yung 45 mo, magkano kikitain yun? Piso para naman nailagay. Sa isang kilo. Piso sa isang kilo. Oo, tapos ikwenta mo kanina, magkano lang halimbawa isang kaba na nabibili niyo sa punan? Tubo na lang sa 25 kilos? 40 to 50 na lang. 40 pesos to 50 pesos. Oo. Wala na halos 2 piso. Kung wala yung price ceiling, magpo-45 ba yan o mas mahal? Meron pa sila meron yung price ceiling nila ay 45 pesos sa Reggie. Meron sila rito. Ilang kaban pa yung binigay sa inyo? Tatlo lang. Tatlo sa isang araw. Sa isang araw, tatlo. Tatlong kaban sa loob ng isang araw. Boy, ganun pala kalakaran, ano? Kung ano ititinda mo sa maghapong ito, mamaya maaga mo lang matatanggap? Hindi ka pwede mag-stop? Hindi. Kahapon yung kinuha nila wholesaler dyan sa Dagupan, dyan sa Tondo. Yung baksakan ng mga bigas dyan, ang kanina sa Quinta Market, nakita mo isang kaban lang binigay sa kanya para sa 45 pesos. Ang tubo niya doon nasa 20 pesos. Kaya meron pang plastic. Meron pang gagastos sa plastic. Tama. Dito naman, kung 3 kilo, 3 kaban lang, sa isang araw, 3 kaban sa isang araw, ayun, 45. 45. Pero meron sila, doon sila talagang loge, yung binibentang rice, milled rice, well milled rice, dito sa... Dahil sa storyang to, boy, natuto ka pa ng Retail 101, ha? Nakatuto ka pa ng benta. Baka susunod, magganyan ka na, boy, ha? Alam mo na yung pasikot-sikot, eh. Magulat-gulat kami, nagbibenta ka na ng bigas. Na may case ng cellphone. yan yung alam mo naman na Sister L, pagkaganyan na siyempre, sabi nga kanina ng mga namimili, talagang yung wala ang talagang hindi umaangan nga yung halimbawa yung mga rice retailer dito umaangat kapag ganung yung EO ng Pangulong BBM talagang walang kikitain. Boy, itong nasa video mo na nakasando, ito nagsara at umuwi na. O yung naka-pink kanina, yung naka-pink. Hindi, yung nakasando. Yung nakasando, si Wilson Santiago yan. Nagpapaliwanag pa si Wilson Santiago, retailer. Ako kasi paano daw, siguro kung may pagkakataon kahit ilang segundo lang. I-play kaya muna natin. Play natin with audio, RHTV. Sige, RHTV please. Si Kuya Nakasando. Mura ho, sir. Magkano? Pinakamura, 2,170. Magkano? Ang puhunan halos 44 na. 44 na? Oo. Tingnan nyo yung itsura. Kung mabibili pa po ba yan. Tingnan natin yung itsura. Iyan po ba mabibili pa? 47, 45, kahit ibita mo ng puhunan. Magkano ito? 44 na puhunan. 44 na puhunan. Tingnan mo yung itsura. Well milled the rice, 45 pesos. Yan. Ano siya, DCR? Oo po, yan. Kararating lang kahapon. Ayun. 3 sako lang binigay sa amin ng bodega. Yun lang daw ang alokasyon bawat tindahan. 3 sako? 3. Yung 3 na yun, bigyan namin lahat ng nangangailangan sa 3 sako.
Sabi ko baka pwedeng dagdagan. Yun lang daw po ang alokasyon ng bawat tindahan dito sa Metro Manila. Sa retailer. Sa retailer. Tapos, magkano kinikita sa bawat isang kaban? Hindi, sa bawat kilo po may 2 piso kami na ibinigay na tubo. Ganun po ang tubo. 2 piso lang. Magsusupot pa po kami. Halos wala nang tutubuin. Balanse ng maayos yung presyong ibinigay nila. Yung 41 at 45, hindi po maayos. O hindi nila napag-aralang mabuti. Kasi sa 41 po at 45 na ibinigay nila, dapat tinignan din nila yung mga retailer kung may kikitain pa o wala. Okay. Malinaw, boy. Oo. Talagang angal, angal. Araw ng angal. Sa binabanggit dyan yung mga sakahan daw, naging mga subdivision na raw sa Nueva Ecija. Yan yung isa sa mga nirereklamo yan ni Wilson Santiago, isa sa mga retailer, kaya kinakapos yung supply ng bigas. Yan ang sitwasyon dito sa Trabaho Market sa Sampaloc. Trabaho sa Sampaloc. Yung dalawang rice retailer ang sarado ngayon dito sa lungsod ng Maynila. Yung market administrator Reggie, si Sinaida Mapoy, na dapat ay hindi namin malaman kung nag-iko siya kasi hindi siya sumasagot sa tawag ng mga reporter para kung mamamonitor nila yung presyo ng mga bigas sa mga bawat palengke sa lungsod ng Maynila. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, ni Saris, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you! Storya ni Boy, nagsarang rice retailer. Flash Report. Flash Report! Ito pa isang flash report. Meron pong nilabas na report ngayon ng Philippine Statistics Authority. Flash Report. Flash! Inflation rate ngayong Agosto, nung nagdaang Agosto, 5.3%. At paliwanag ng PSA, bigas ang pinakamalaking ambag. Yung mahal na presyo ng bigas ang pinaka sumipa pataas sa inflation rate. Aray! Flash Report. Flash Report! Si Do the Honor, Sister L. Nako, update naman tayo mula sa Department of Agriculture. Ang Department of Agriculture aminadong lugi ang ilang maliliit na rice retailers sa ipinatupad na price cap. Kaya nga po, nagkakaroon tayo ng pagbibigay ng ayuda sa ating mga rice retailer. Detalye balita mo, RH8. Christian Manyo. Siguro naman, Christian, narinig mo habang nag-iintay yung ngit-ngit ng mama doon sa Trabaho Market. Go, Christian. Tama ka dyan, Reggie at Sister L. Aminado nga ang Department of Agriculture na lugi ang maliliit na rice retailers sa Executive Order number 39 na ipinatupad ng pamahalaan simula ngayong araw na nagtatakda nga price cap sa bigas na 41 pesos sa regular milled at 45 pesos sa well-milled rice. Sa pag-inspeksyon sa mga bigasan na ginawa sa Agora Market sa San Juan ngayong umaga, tiniyak ni DA Undersecretary Domingo Panganiban na may inihanda ng cash assistance o tulong ang pamahalaan para sa mga apektadong retailers. Ito ay one-time, big-time na 15,000 pesos kada retailer sa buong bansa na manggagaling ang pondo sa DSWD. Narito ang bahagi ng panayam kay Yusef Panganiban. Hindi pa naman nalulugi, ngayon pa lang bibili. Alam namin lugi sila. So in effect, gumawa naman ng steps ang ating Pangulo para matulungan ang ating mga maliliit na nagbibili ng bigas by allotting 15,000 pesos from DSWD para sila matulungan. Una nang sinabi ng ilang retailers sa bukod sa pagkalugi sa mga stocks na nabili nila ng mas mahal, problema din kung saan sila kukuha ng mas murang stock sa mga susunod na araw na pwedeng ibenta na nakabase sa price ceiling. Samantala, Reggie at Sister L, satisfied naman ang DA, DTI at Metro Manila Council sa ginawang pag-ikot ngayong umaga at sila'y nagtungo naman
sa may bahagi ng Quezon City upang tiyakin na nakasusunod ang mga price ng mga rice retailers sa itinakdang price cap. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Christian Manio. Stick around. Diyan lang po kayo. Walang kakalas, walang bibitiw mga kaibigan. Napakaiinit ang mga balita. Mamaya, babasahin natin ang damdaming bayan ng ating mga kababayan. Yan, yung tanong natin. Oo, pakiulit. Ang ating pong damdaming bayan, question for today, kayo ba ay pabor sa ibibigay na ayuda ng ating gobyerno sa mga maliliit na rice retailer? At ang pinaka-latest pong mga nangyayari sa palengke, may mga retailer na po ng bigas na nagsara. Damdaming bayan. Malalaman natin kung ngayong araw lang na ito ng Martes sila sarado o pati sa mga darating na araw. Oras muna, Sister L. 13 minutes after 9. Check. Damdaming bayan. Kanina, bago po ako pumasok sa booth, bago magsimula itong Damdaming Bayan, pinakikita sa akin ni Sherwin Alfaro namin yung presyo ng 1 kilo ng siling labuyo. 480 pesos ang 1 kilo. Bigla ko naalala yung kamatis naman, 250 pataas Alam ang mo bang kilo. yung kasama natin Ano ba si to? Ali? Pinagtutulungan ba tayo ng mga pangunahing bilihin? Ito nga, kasamahan natin si Aliyah. Si Aliyah ba't si ikatlo. Aliyah? Ano nangyari? Nagulat ako sa kanya. Sabi niya sa akin, yung isang kamatis daw sa kanila na maliit, yung kamatis lang isa per piece. Parang pag 4 piraso. Parang nasa 20 mahigit yung isang piraso, 30. Hindi, basta baga parang ganun. Kasi kung 10 malalaki, medyo 1 kilo Sabi na yun. ko sa kanya, 250. Totoo ba yan? Sabi niya, totoo. Pinagtutulungan tayo ng mga pangunahing bilihin. Nagulat ako, ganun kamahal yung kamatis. Samantalang sa bagay, kasi sunod siguro yung epekto na rin ng panahon. Dahil mga bagyo, medyo siyempre naapektuhan yung mga yung harvest. Baha, may mga lugar po tayong binaha. Yung kaya, pagluluwas niyan, ang hirap kaya na lalayo ng pinanggagalingan. Lalo na kung ang pinanggalingan na lugar ay mayroon pong mga sira-sirang kalsada o yung mga usually yung may mga landslide or mga sirang tulay. So mahirap yung transportasyon na dinadala dito sa Manila. Nahihirapan din yung ating mga kababayan. Tapos maya-maya mga kaibigan, meron pa kaming baka lalo kayo mabana sa amin. Meron pa kami isang pag-uusapan. Yung diesel, yung presyo ng diesel, baka hindi nyo po namamalayan, 10 ulit nang tumaas. Flash Report. Flash Report! Pero hindi na po flash report yung pagtaas ng petrolyo kasi ilang araw na yung flash report pamamaril. Meron pong barangay chairman sa Batangas, pinagbabaril. Malaman natin kung buhay o barangay chairman, mag-e-eleksyon ng barangay at sangguniang kabataan. Abangan natin yung detalye niyan mamaya kay Eric Dastas, ating Calabarzon correspondent. Nandito na si Eric, alamin natin ang detalye. Nandyan si Eric, di ba? Nandyan na ba? Sige, si okay lang ba ka Obet Martin? Sandali lang po. Okay, Eric Dastas, balitaan mo kami. Dead on arrival nga ang barangay kapitan ng Barangay Poblasyon Sonten sa Taal, Batangas. Ito'y kinilala ni Police Colonel Samuel, Provincial Director ng Batangas. Itong biktima na si Barangay Chairman Erasmo Divino Hernandez. Barangay Captain ito ng Barangay Poblasyon 10 kung saan ay pinagbabaril kanina lamang ng 2 lulan ng motorsiklo na nakasuot ito raw ng black jacket, white na helmet at yung naka-black ride na blue t-shirt na may suot namang yellow helmet o itong dilaw na helmet kung saan ay patungo ito ng Santa Teresita, Batangas. Patuloy ngayon ang isinasagawang investigasyon ng Taal PNP sa pagkakakilanlan ng mga nakatakas na suspect. Tayo magpabalik lamang mayat-maya sa kaganapan o nangyari na pamamaril sa barangay chairman ng Taal, Batangas. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ito si Eric Dastas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Eric Dastas. Flash Report. Flash Report!
Tama ang COMELEC at ang Philippine National Police. Pinaghahandaan po ng dalawang ahensyang yan yung lalo pang pag-init ng politika dahil sa gaganaping barangay at sangguniang kabataan elections. At anong ibig sabihin ng pag-init? Maraming patayan. Damdamin Bayan. Ka-Obet Martin, presidente ng Transport Group Pasang Mazda. Good morning. Welcome po sa DZRH Damdamin Bayan. Reggie and Sister L. Magandang umaga, kaibigang Reggie, pero hindi magandang umaga ngayon. Kasi tumaas na tayo ng 110 o 120 ang ating diesel ngayon. Kanya ganun pa man, bumabati ako sa mga nakikinig at nanonood sa DZRH, kaibigang Reggie, sa lahat ng inyong nagpapatugot sa inyong istasyon. Yun lang ang ng mga Pilipino, no? Ka-Obet, kahit na ginugulpi ka na ng taas presyo, etc. Maganda pa rin ang umaga, Ka-Obet. Kailangan positive pa rin daw. Ang ganda ng ngiti ni Ka-Obet Yan ang ganda sa ating mga Pinoy. Alam natin yakapin ang mga problema at bigyan ng solusyon. Kaya nga sa amin sa anay ng transportasyon, ito nga, tiyayakap namin itong taas ng presyo. Linggo-linggo no? Linggo-linggo kung yakapin ka. Masyadong mahal na mahal ang literal na mahal. Nakakailan na ho ba? Nakakailang linggo na bang taas ang diesel? Pansiyam na linggo na ho ito. At ngayon niya, ang presyo umaabot na ng 70, 71, depende sa istasyon na ating pagkakargahan. Kaya ito'y napakabigat na kaibigan Reggie sa hanay ng sector o GT transport pagkat nawawan na kami ngayon ng nasa 450 pesos na from the time na sumas ang presyo ng ating petroleum product. Magkano yung katumbas po nun, yung 10 ulit na, yung 9 na ulit? Mga 450 pesos ang nawawalang kita ng yung nawawalang kita sa inyo. Opo. So kung ibabalik na yung presyo, bale mga 50, 40 pesos na nadagdag, no? Opo, ganun po yun. 40 to 50 pesos. Anong gagawin nyo ngayon? Ang sinasabi ho ng Department of Energy, hanggat bawas ang ginagawa ang pinoproduce na langis ng Saudi Arabia, mukhang hindi pa bababa ito. Tuloy-tuloy lang yung pagtaas. Ano pong gagawin nyo sa Pasang Mazda? Kagaya nga niyan, kami po ay nag-file ng petition for fair increase. Supposed to be ang aming schedule of hearing ay sa 14, but ito ay na-reschedule ng September 24. Kanya nakalulungkot dahil yung 2 weeks na karagdagang pahirap sa amin napakabigat yan, kaibigang Reggie. At pangalawa, itong fuel subsidy na aming inaasahan hopefully itong buwang bago mag-akis may ilabas ng BOTR para kahit paano magkaroon ng band-aid solution ang ating mga super sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Aling taas pasahe yung yung piso, 2 piso at yung marami yan marami pong naka-file. Actually, ang original nag-file ng surcharge fee yung during rush hour ang Pasang Mazda, also dapat ang akto. Subalit kami nagkausap ng ating buting Ma'am Elvira Medina ng Commuters Group na huwag na lang gawing piso kada rush hour. Ituloy yun ng piso para hindi na magkaroon ng mga problema ang driver at ang ating mga mananakay. Tama po yan. Kanya what we did, we filed our formal petition, 5 pesos, pero with prayers ng Provincial Authority ng 1 peso. Yung urgent na kailangan namin. Urgent, kaya lang sabi mo kanina na na-postpone? Na-reset? Yun nga po, kaibigan Reggie, kanya nakakalungkot dahil kinapos ang aming abogado ng pagpapalathala nito. May publication ka dito 15 days before the hearing, pero nung matanggap ang aming notice of hearing, kapos na doon sa panahon na para ibinigay ng LTFRB. Kanya kailangan 15 days, kailangan makapublish po ito, kanya na-reschedule ko ng 24 of this month. Ka-Obet, yung utos ni Presidente na murang bigas, maraming mga retailer nagsasara. Tapos yung presyo ng ibang mga pagkain, kamatis, sili, mga gulay, taas, yung diesel, gasolina, kerosene, LPG, nagtaas din kamakailan. Tingin mo katanggap-tanggap sa mga pangkaraniwang manggagawa yung taasan din ang pasahe ngayon at this time? Ka-Obet? Ala naman kaming paghuhugutan, kaibigang Reggie, sapagkat tanging ang pasaheros lamang. At ako nga ito, niliwanag ko lagi ito, mabanggit ko yung sinasabi, taas presyo ng bigas, taas presyo ng mga gulay, inaabot din namin yan. Ngayon, inaabot din nila yan. Sa aming hanay, kaibigan Reggie, maraming ipapasada.
pero kami namamasada para lamang makapagbigay pa ng serbisyo. Ganyan din ang sitwasyon ng mga bigas na yan, mga gulay na yan, the same situation with the transport group. Na tumaas ang diesel, sila naman na mayroong ceiling na kumbaga sa ano binabasin ng gobyerno ng 45, 41 to 45, talaga medyo may kabigatan yan. Paano yung mga tinatawag natin nabili ng mahal? So, yun yung mga problema na halos magkakaikibat kami ng... Ang dami. Kanya nabigyan ko lang ng pansin yan, pagkat kami sa hanin ng transportasyon, naalala nyo nung talaga sumobro ng taas, wala nang bumibiyahe, darating ang panahon, pagka hindi namin mapigilan to, kukontin lang ang bibiyahe talaga, sapagkat hindi nakikita. Pero, ganun pa man, pero kaming responsibilidad based on public service law. Kailangan magserbisyo pa rin kami sa aming manlakay para hindi makansila ang aming mga pangkisa. Kaobet, napag-uusapan natin yung 9 na linggo na po itong sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Kumusta po ang kalagayan ng ating mga driver? Kumusta po sila? At kakikibat nga po niyan, nagtataasan ng presyo ng mga bilihin. Kumusta naman po? Mayroon po ba silang natatanggap na ayuda or kahit pa paano po ba ay kinakaya naman na itatawid naman ang pang-araw-araw na kabuhayan ng ating mga driver? Kagaya nga po rin nabanggit ko, talagang pinagtitigaan namin para lamang makatulong sa ating mananakay, kumita mga pag-uwi ng 150 to 100 para lamang matustusan ng pangangailangan ng kanilang mga pamilya. At yan nga po yung aming hinihingi, yung aming kahit band-aid solution, kung tawagin itong fuel subsidy, kailangan siguro i-release na to at the early as possible time para magamit ng mga driver ng mga pampublikong sasakyan. At yun nga po ang aming re-request na fare increase, na-recheck ka tayo ng 24, nalulungkot man kami, pero nakabatas po ito, wala ko tayo magawa dyan. Kanya, pinaliliwanag ko through your station, DZRH, na kaming mga operator at driver, hindi naman ho namin pinagsasamantalahan ang ating mga mananakay. Kung matatandaan nyo ito, kaibigan Regine Ma'am, noong 2018, nabubuhay pa si Maring Seni, si Maring Eper, nang biglang bumagsak ang presyo ng petrolyo, kami ay nagpusang pumunta ng LTFRB. At sinabi namin si former Chairman Delgra, Sir, balitin natin sa 9 ang pasahe dahil bababa na ang aming panggatong, hindi sila binibili namin. Kanya iyon pinaliliwanag ko, pinaabot ko tungo sa inyong istasyon nationwide na hindi ko pagsasamantala ang aming ginagawa. Hindi, mag-uunawaan po tayo. Atin po yakapin. Kaya nang pinagkumpisahan natin, ang mga Pilipino sanay yumakap sa mabigat ng problema, sanay magkaisa para bigyan ng solusyon ang mga mabigat ng problema dumating sa ating bansa at dumating sa ating mga sarili-sarili. Yang premise, paano ko ba sasabihin? Yang paliwanag nyo yan na kailangan namin to pero sana unawain nyo, humihingi kami ng unawa, dispensa. Kailangan lang talaga dahil baka kami naman ang tumirik na lang dito, bumulagta dahil walang kinikita, etc. I'm sure, mauunawaan niya ng mga kababayan natin. At napakagandang gesture niyan mula sa inyo, Kaobet ng Pasang Mazda. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat. At sa DZRH, kaibigan Reyes, sa iyo ma'am, sa mga nakikinig po, pagpalain po tayo sa buong maghapon at tayo po ay magtulong-tulong anumang problema sa ating buhay, laging magkaisa at malalangin sa ating Panginoon Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang sweet ni Kaobet Martin ng Pasang Mazda. Damdamin Bayan. Lahat nahihirapan, pero unawaan, di ba? Ano man. Imaginein mo mag-walk out. Huwag magpasada, magtigil pasada. Wala tayong, kawawa yung mga ordinaryong manggagawang Pilipino na araw-araw pumapasok sa trabaho at mga estudyante. Sumasalo ng mga ano yan, yung mga hindi kaya abutin ng mga tren, di ba? Ng mga light, MRT, LRT, yan yung yan yung pang tapat natin. Alternative, at saka katulong na rin. Kasi hindi naman buong Metro Manila linyado ng mga light rail system. Diba? Tsaka alam mo yun. Kailangan mo pa rin mag-jeep. May punto din doon talaga si Kaobet doon sa intindihin natin ang bawat isa. Ang bawat isa ay may pangangailangan, ang bawat isa ay may punto sa mga gusto natin. Kung may mga pinaglalaban tayo, natingin naman talaga natin ay sabi nga ng mga kabataan ngayon, deserve natin. Hindi biro yun. Yung dating 20, 30 pesos. Ngayon, 70 na. 50, 40 pesos na. Sabi ko nga sa'yo, maglakad na lang tayo eh. Kaya ang dami tuloy. Nagbibisikleta na lang. Damdamin Bayan. Bakit parang... Oras, Sister L. Nag-jogging ka ba? Oras na ni Het. It's 9:32.
Ang balitang ito ay hatid Balik po tayo sa Damdaming Bayan na nalalabing 24 na minuto. Standby, RH12, Mil Kirigunan. Mamamasyal muna kami ni Sister L sa Jakarta. Damdaming Bayan. Issue sa teritoryo, ibabandera raw ni PBBM sa harap mismo ng China sa ASEAN Plus 3 at East Asia Summit. RH52, Edniel Parosa live. Wala dyan sa Jakarta. Go, Edniel. Reggie at Sister L, bibigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang issue sa teritoryo. Dito yan sa 43rd ASEAN Summit sa harap mismo ng China at iba pang mga bansa sa labas ng Timog Silangang Asya. Ayon mismo kay PBBM, highlight ng kanyang partisipasyon sa ASEAN Summit dito sa Jakarta, Indonesia, ang mga pinakahuling pangyayari sa South China Sea na gigiit sa rules-based international order. Partikular na ipabato ni PBBM ang usapin sa ASEAN Plus 3 at East Asia Summits kung saan kasamang bansang China na nasa labas ng Southeast Asia. Bago ang mismong lipad ng Presidente pa Jakarta, sinabi ni Foreign Affairs na Asek Daniel Espiritu na itutulak ni Marcos Jr. ang pagsama sa joint communique ng ASEAN ang komento doon sa mga pinakahuling aksyon ng China South China Sea. Pero aminado ang opisyal na masyadong siksik at maikli ang 43rd Summit para planchang matagal nang pinag-uusapan, matagal nang pinapamba ang Code of Conduct dito sa pinag-aagawang teritoryo. Bukas, Reggie, nakatakda ang ASEAN-China Summit at 26th ASEAN Plus 3 Summit. Habang sa Webes naman, ang 18th East Asia Summit kung saan inaasahan ang pag-iit sa nasabing mga usapin. Interesting ito, Edniel. Interesting dito, dahil sa ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Live pa rin wala sa Jakarta Convention Center. Dahil lang China naglabas, controversial, 10-line, bago nilang mapa. Bagong mapa. Taiwan kasama at kalakihan, yung mas malaking bahagi ng West Philippine Sea, mukhang nakapaloob dyan pasok sa 10-line. Pasok na doon sa guhit na inaano nila doon. Lagpas na raw sa guhit. Sabi ni Sister L. Kaya interesting yan. Yung ibabandera ng Presidente sa ASEAN Plus 3 at East Asia Summit. Reggie, interesting to note na bago yung mismong lipad ni Pangulong Bongbong Marcos, siya mismo yung nagbanggit na isa doon sa maging highlight ng advocacy na ilalatag ng Pilipinas ay itong ang mga pinaka-recent na kaganapan aksyon ng China dito sa pinagagawang teritoryo sa South China Sea. At kung yung Department ng Espiritu na yung Pilipinas itself o mismo ay gusto mailagay doon sa joint communique ng ASEAN itong pagkondena doon sa aksyon ng China. Pero syempre ang binabanggit ng official ng DFA, medyo maikli yung 3 days, lalo pat siksik yung mga event para magkaroon ng finalization yung Code of Conduct na remember, Reggie at Sister L. Matagal na nating pinag-uusapan at matagal nang inaareglo dito sa ASEAN region. Dahil hindi lang naman Pilipinas yung claimant sa area ng West Philippine Sea. Kasama dyan yung Vietnam at ilan pang bansa sa Indo-Pacific region. Kung yung mga reporters dyan na Philippine delegation, media delegation, dapat interested din kayo marinig kung ano sasabihin dyan ng Malaysia, Vietnam. Brunei, at yung iba pa mga claimants. Yes, at sabi nga ng DFA, isa doon sa mga main goals ay mag-release ang ASEAN ng joint statement patungkol dito sa kaganapan sa South China. Pero tama ka, Reggie, even without the ASEAN joint communique, dapat pagkaroon ng statement yung ilan sa mga bansa, lalo na yung mga claimants din sa rehiyon. At kung matatandaan natin dito lang sa Pilipinas alone, kaliwat ka ng joint sales na yung ginagawa ng Philippine military, yung Armed Forces of the Philippines kahapon, may ongoing na, o simula kahapon, may ongoing na paglalayag kasama ng US Navy dyan sa Palawan. At ibinalita sa atin AFP Chief of Staff Romeo Bronner ay napurbahan ni Pangulong Bongbong Marcos, Reggie, yung joint patrols naman ng Pilipinas at Australia sa South China Sea.
interesting to note din, nakasama yung iba pang mga bansa sa Indo-Pacific region dito sa usapin nito. Siguro malalaman din natin, Reggie, at inantabayan natin kung ano yung magiging pahayag nila doon sa mga pinakauling aksyon ng China, lalo pa ginigiit ng lahat, hindi lang ng Pilipinas, na dapat rules-based, nakabatay doon sa UNCLOS. Yung mga pinakauling o yung mga ganap dito sa pinagagawan teritoryo na very strategic, hindi lang para sa military positioning, kundi para doon sa economical aspects, gaya ng mga nabibingwit nating mga isda, natural resources, at yung inaprobahan din ni Pangulong Bongbong Marcos na oil exploration sa West Philippine Sea. Thank you, Edniel. Live mula rito sa Jakarta Convention Center para sa kaunauna sa Pilipinas DZRH. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH52. Edniel Parrosa, live mula po dyan sa Jakarta. Damdaming Bayan. Samantala, report naman mula sa Kamara, ang gobyerno may makukuhang pondo pang ayuda sa mga magsasaka na apektado ng Executive Order number 39 kung maamyandahan naman daw ang Rice Competitiveness Enhancement Fund. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Mana Milky. Reginald at Sister L, dapat maamyandahan ang Rice Competitiveness Enhancement Fund para maibigay ang direct cash payment o ayuda sa mga magsasaka na apektado ng price ceiling sa bigas. Ayon kay House Deputy Speaker Ralph Recto, sa ilalim ng RCEP, hindi kasama ang ayuda o direct payout sa mga magsasaka, kailangang ipadaan pa ito sa Department of Agriculture. Sa ilalim ng batas, ang pondo ng RCEF ay ginagamit para sa pagbili ng mga equipment, mga pataba at iba pang mga kailangan ng mga magsasaka sa pagtatanim. Sabi ni Recto, para ma-implement ang conditional cash transfer sa mga magsasaka, amyenda ng RCEF para payagan ng direct cash payments. Nire-recommenda rin ni Recto na pansamantalang bawasan ng Pangulo ang import duties. Dagdag pa ni Recto, pwedeng kunin ito sa 38.56 billion pesos na koleksyon sa rice import tariff mula January 2022 hanggang August 2023. Sa taong ito, umaabot naman sa 80 million pesos ang arawang koleksyon ng Bureau of Customs mula sa 35% import duty sa bigas. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH12, Milky Rigunan. Damdaming Bayan. Kanina pa nag-iingay ang ating mga reporters tungkol sa presyo ng bigas dito sa Metro Manila sa unang araw ng EO39. Sa ibang lugar kaya? Damdaming Bayan. Ano presyo ng bigas sa Baguio City, RH41? Romy Gonzales, balita mo kami, Romy. Kung yung presyo ng bigas ay higit 50 nung nakarang linggo, ngayong araw, walang pinagbago. Dahil ayon sa ating mga kausap kanina. Sa video mo may 45. Di nagbago. Well-milled rice. Well-milled. Ayan yung nasa EO. Pero kung tignan mo yung style nila ngayon sa paglalagay ng mga tag price nila, may 280 per 5 kilos. Kung susumahin mo, 50 plus din yan per kilo. Ay, ganun? Ay, oo nga, ayan o. Diskarte. 280 per 5 kilos. Ayan. Hindi mahal yun mga 55 pa rin. Pero Romy, mahal yun Haponica? Haponica? Oo, mahal yan. Maganda yun. At least ito, 45. Malagkit, 60. Ay, 75 dito eh. Hindi, at least sumunod sa EO39 yan, yung tindahan na yan. Kasi meron siyang 45. Yung 41? Walang 41? Walang 41. Walang 41, 45. Dapat may 41. Pero kung titignan mo, yung well-milled rice lang yung dito, yung binibilang ko, 45 yung well-milled. Pero the rest, walang pinagbago yan. Binago na yung tag price. Sorry pero para tayong binubudol, so kailangan natin kung may hinahin kasama at mabubudol ka. Ano isa yung 280, 5 kilo? Ano, magkano patong nun? Wala, 55 din yun. Mga marketing strategy. Kaya kapag may hinahin kasama, bibili ka. At least yan, Romy. Nagulat ako. Bagong style ba yan yung tag price na sabi ko dati Bago sariwang-sariwa Sariwang-sariwa yung pagkasulat Hanip ang marketing nito Ang itim pa ng tinte Romy. Halatang nilagay lang kanina
Only in Baguio. Oh. Pero Romy, aside sa bigas, ayan, may mga presyo na ng bigas. Kumusta ang presyo ng mga gulay dyan? Sili, kamatis. Sili, kamatis. Ay, mas maiging bumili ka na lang ng karne o seafoods kasi parang parehas din ang presyo ngayon ng karne o seafood sa mga gulay dito. Napakatataas sa mga presyo, lang sibuyas, kamatis, talaga namang nagtaasan dito. Totoo ba? Pati yung mga ordinaryong, oo. Bakit? Sa weather ba yan? Sa weather? Ewan ko. Siguro epekto na rin siguro yung air. O yung mga masasamang panahon, ano? Yung mga nakaraan. Kung hindi man sa Baguio na mga gulay, kapitbahay lang ng Baguio yung pinanggagalingan ng mga gulay, di ba? Yung iba yung gulay galing sa La Union o kaya Pangasinan, Ilocos, ganon din. Tumaas din ang presyo noon. At kung tutusin, ilang oras lang naman ang biyahe from their place sa ng Baguio. Yung siguro 1.5 to 2 hours o may ng konti. Pero pagdating dito, napakataas yung presyo ng mga gulay. Kung kaya sabi ko, taga Baguio, ba't ako bibili ng gulay? Mag-karne at seafood na lang. Oy, tama yan, Romy. Okay yan, namamasyal ka. Baka may mga tsambahan kang hindi alam na may EO39, ha? Sabihin mo. Sabihin mo. Yung natuklasan ko, bagong style yun. Binago yung price tag para hindi makata. Tapos hindi na per kilo. Yung thank you. Kilo. Romy, thank you. Aabangan namin yung update mula sa'yo, ha? So, yan ang latest na update sa Baguio City na maulan sa sumandaling ito para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat from Baguio, RH41, Romy Gonzales. Damdaming Bayan. Mabilis na basa, Sister El. Puntahan nga natin ang damdaming bayan ng ating mga kababayan na nakatutok sa atin dito. Pabor ka ba? Ang sabi dito ni Imperial Valencia Ferdinand, sellers at retailer, matagal nang kumita mula nang baguhin ang Constitution 1987. Kaya yun mahirap lalong naghirap. Kaya diet muna tayo dahil sa daming may sakit na diabetes ngayon. Mahilig sa Andy Rice. Tapos pangsamantala lang naman daw ang ginawa ni BBM. Parang si Secretary Pascual yan, ha? Diet muna tayo. Pero thank you po. Thank you. Pero thank you po sa iyong damdaming bayan at sa iyong opinion. Pero dito sa ating Facebook comment section, sabi ni Amante Binag, pakita nila mga bagong resibo nila kung nakuha nila sa mataas na halaga yung binibenta nilang bigas, di sila matatakot masita. Kung magsara, bakit may tinatago? Si Joseph Asoyo naman, mas mahal pa nga dito sa Tacloban. Dati, Jaguar Rice noong nakaraang linggo, 52. Yung sako niya ngayon, tag 55 na. Yung Jaguar Rice Yellow, blue daw yung isa. Yung yellow naman daw, yung sako niya ay tag 51 na noong nakaraang linggo. Noong nakaraang linggo, 51. Ngayon, alam mo magano? 54 na. Piso? Oo. Isang linggo lang? Ilang araw lang? Yun nga. Sabi pa dito ni Maria Wilma Versosa ni Pomoceno, daming swapang na negosyante. Hayaan mo silang nakatingin lang yung langit. Diyos ko. Yan, okay. Biblikal, ha? Sabi dito ni Jonathan Galang, kung ayaw nilang sumunod, magsara sila at bulukin na lang nilang bigas nila. Halatang gusto kaagad nilang yumaman. Sabi naman ni Jerry Agtag, thank you sa inyong mga damdaming bayan. Basta susunod sila. Okay lang bigyan ng ayuda, basta susunod sila. Yun, I don't know much. Toe the line. But I know you is my T-R-O-U-B. Meron pa tayo lang minuto. Yung iba pa pong mga opinyon, damdaming bayan, babasahin yan, promise. Pipilitin namin mabasa lahat yan, syempre. Oras muna, Sister L. 50 minutes after 9. Bago po magbasa uli si Sister L ng iba pa mga damdaming bayan. Ito maganda malaman to, Sister L at mga kaibigan. May ginawang research ang Philippine Rice Research Institute. PRI. PRRI. Ang Pilipinas nag-aksaya, mga kaibigan, dinidiin ko po ito, nag-aksaya ng bigas. Bigas na, luto na. Kakainin na lang. Nag-aksaya ng bigas nitong taon na to, 2023. May ilang buwan pa bago matapos ang taon. Ang halaga, 7.2 billion pesos. Halaga ng kanin, ha? Ibig sabihin, tinapon, napanis, hindi kinain,
Ayaw na galawin ng iba kasi baka yung iba galing yan sa mesa ng iba o what. 7.2 billion pesos. Yan ay kanin na. Nasasayang daw kada taon. Sabi ng Philippine Rice Research Institute. Habang ang pinag-uusapan natin dito, pag mahal ng bigas, sobrang mahal, kailangan pa makialam ang pamahalaan at puwersahin yung mga nagtitinda na sumunod sa 41 at 45 pesos. Isipin natin pare-pareho. 7.2 bilyong pisong halaga ng mga kanin nasayang, naaksaya ngayong taon. Damdamin. Ang tanong, may rice pa ba? Basa, Sister El. Eto, puntahan natin ang komento ni Kamar Urbano. Sabi niya, parang kabuti na nagsulputan ng mga gasoline station pala to, Kamar Urbano, no? Pero hindi related to sa usapan natin kasi kanina. Mahal lang, dahil mahal, sabi niya, maganda kasi pagkakitaan, pati tindahan daw ng mga bigas, napakarami, di na sila dapat bigyan ng ayuda. Napakarami na nilang kinita nitong mga nakaraang araw daw. Hindi dapat bigyan ng ayuda dahil malaki na ang kinita nila. May daya pa nga daw sa timbangan nila eh. Di na-calibrate kaya tubo pa rin. Mataas. Magsalitan tayo. Yun daw halaga ng 7.2 bilyong pisong naaksaya na sayang na kanin, dapat nakain ng 2 milyong tao. Okay, sige. Basa. Kasi laki-laki. Sa dami nun. Oo. Sa dami nun. Sabi dito ni Regina Flores, lahat tumaas. Alam mo ang dapat daw taasan? Ang sweldo ng mga Pilipino. Tumaas na. 40. Di ba? Ayoko mag-komento. Okay, sabi kada 3 buwan, sabi pa sa research ng Philippine Rice Research Institute, kada 3 buwan umaabot sa 80 metriko tonelada ng kanin ang napapanis. Aray. Kaya tayo mag-value. Yes. Kainin, huwag sayangin. Kunin lang yung kayang kainin. Tsaka sa bahay, magsaing ng huwag sobra-sobra. Huwag takaw mata. Mga ganun, takaw tingin eh. Sabi ni Seba de Grana, dapat DSWD na lang daw ang mamahagi sa mga barangay ng ayuda ng sa bigas, huwag na sa mga retailer para talagang yung mahihirap ang makikinabang. Kung sa retailer nyo ibibigay, kukupitin lang yan. Ayan, ibigay direkta sa mga tao ang tulong, bilhin yung mga nahuling bodega sa Bulacan. Sana nga mabigyan lang ng ayuda nitong para sa rice retailers, yung mga nagsakripisyo talaga. Diba? Pero kung nandaya, nagpalusot, etsa puwera yan. Sige, sabi ni Jason Kalaranan dito bakit po hindi na lang po direkta na gobyerno ang bumili ng palay sa magsasaka? Hayaan na lang ulit natin na NFA ang bumili at ibenta direct sa retailer. Ayaw na po ng pamahalaan yung ganong polisiya kasi masyadong prone sa korupsyon. Sabi ni Bev Mini Vlogs, walang problema sa bigas. Mga swapang marami. Ang problema. Mga greedy. Paano? O yung pinababati ng... yung pinapabati nila kayo. Diyos mio, papagalitan tayo. Prof. Charlie Tolentino, good morning. Thank you. Thank you for listening. Itong pinapabati nila kay Deo Macalma, happy birthday kay Jonas Macarasig from your Osaka Elite Family / Coach Bernie Vicente. Ayan. Ako naman, happy birthday Jonas Macarasig. Galing yan mismo kay Lakay Mayor Deo Macalma. At yung pagbati sa iyo, Jonas, ay from Osaka Elite Family and Coach Bernie Vicente. Happy birthday, belated happy birthday, Ate Virginia, Ate Jean Arcilia. Thank you. Bye. 111 days na lang po. Pasko na. Si Racy Amado rin pala. Ito, kilala, naririnig ko to. Tahiran. Veterana ng parang DZRH. Familiar sa akin ng pangalan. Old-timer ng DZRH. Ito yung isa to sa mga nakaabot ba? Marge Malu. Sa mga kudeta, si Racy Amado. Nabutan ito. Happy birthday, Racy Amado. Galing sa bagong batch ng DZRH. Si Sister El at ako. Alin pa? Happy birthday. Si Nicole. Meron pa ba? May business report pa pala tayo. Nagpapaalam na tayo. Pero bago tayo magpaalaman, mga Pilipino consumer, mas pinipili ang tingi dahil sa mataas na inflation rate. Tingi.
Mura kasi. Oo. Mura. Sachet. Sachet lang tayo. Di tayo makabili ng bote-bote. Dalawang sachet dyan ng alam mo yung mantika na ganito Laurel. paliit. Meron ba Laurel sa sari-sari store? Hindi ko alam. Sige na, tawagin mo. Puntahan mo natin ang report ni RH17, Miss Nicole Lopez. Nicole. Dahil mabilis ang paggalaw sa presyo ng mga bilihin o inflation rate, mas maraming pamilyang Pilipino ang umaasa sa mga tingi-tingi. Ito ang lumabas sa 2023 Brand Footprint Report ng Kantar na nag-aanalisa sa spending patterns sa 5,000 pamilya sa tinatawag na Fast-Moving Consumer Goods o FMCG sa loob ng 12 buwan. Natapos ang kanilang pag-aaral noong October 2022 kung saan inilista nila ang 10 produkto na malakas ang hatak sa mga Pilipinong consumer. Ayon kay Bea Coronel, Client Manager ng Kantar Philippines, mas hinahanap ngayon ng mga Pilipino ang affordable na pangangailangan kaya't nauuwi ang mga tao sa pagbili ng mga sachet o packet araw-araw. Sa 10 brands na nakita ng Kantar, nangunguna ang Lucky Me na isang brand ng noodles na siyang patok at pinakabinibili ng 98.9% ng Pinoy consumers o katumbas ng 27.4 million na katao. Batay pa rin sa report, may score na 911 consumer reach points ang Lucky Me. Sunod ang mga brand ng kape na Nescafe na may 688 points at Copico na may 627. Pang-apat naman ang condiment brand na Silver Swan na may 585 consumer reach points at pang-lima ang soft drinks brand na Coca-Cola na may 488 points. Pang-anim sa listahan ang Bear brand, pang-pito ang Surf, pang-walo ang Maggi, pang-siyam ang Great Taste at pang-sampu ang Dato Puti. Paliwanag pa ni Coronel, mas gumagastos ngayon ang mga Pilipino sa kanilang fast-moving consumer goods, lalo na noong nakaraang taon nang matapos ang pandemya at unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat. Payo ng Kantar sa mga kumpanya, ibenta ang kanilang mga produkto na malapit maabot ng mga Pilipino o sa pagpapalawak pa ng kanilang mga product portfolio upang makaakit pa ng mga customer. Samantala, bahagyang humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 62 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Nicole Lopez. Hindi syempre kumpleto ang damdaming bayan pag wala yung your business is our business ni Nicole. Damdaming bayan. Belated happy birthday din Ate Bambi, si Rosana Espiritu Kaganap. Ate Bambi, happy belated birthday. Talagang magpapaalam na po kami. Bye! Bye! Salamat. Stay safe! Minus Lakay Deo, Sister El po, Elena. Listo. Salamat po. Bili at kain lang po ng kayang bigas. Huwag magsaya, sayang. Oras, Sister El. Anong oras naman? Nga po pala si Reggie Espiritu. Hindi ko yata binanggit pangalan. Hindi ka nagpakilala. Bye! It's 10:04. Stay safe. I set my fingertips. From OPM singers to K-pop, Thai celebrities at latest happenings sa mundo ng iyong